po hinahagupit ngayon ng bagyong Maymay at karamihan ay nasa signal number 2 ngayon. Si Ginoong Adrian Pagsulingan. Oo, ang ating po makakausap, ang PIO ng OCD Region 1. DCXL 558. Ginoong Adrian, magandang umaga po, sir. So magandang umaga po sa ating lahat po, Sir Ricky. Good morning po. Naku, kumusta na po kayo dyan sa Region 1? Ano-ano mga lugar po ngayon na matinding inuulan? Ayun sir, so sa ngayon po, base po sa ating pong latest po na komunikasyon, sa buong Region 1 po ay nakakaranas po ngayon sa kasalukuyan ng cloudy with scattered rains po sa kasalukuyan, sir. Okay. Pero kahapon po, sir, malalakas po yung pag-ulan, especially po dito po sa may bandang La Union, sir. Oo, dyan nga yung landfall di ba? Ang La Union at Ilocos Sur. Siyempre, alam mo na mga tanong natin dyan, kumusta yung paghahanda natin dyan, yung coordination natin dyan sa mga local government, sir? Yes, sir. In terms po sa paghahanda po natin, sa kasalukuyan, sir, ang atin pong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 Emergency Operations Center po ay nakataas pa rin ang blue alert status po na kung saan po mas pinigting po ang atin pong monitoring, communication sa atin pong mga nasasakupan po sa buong Region 1. Bukod dito, sir, naka-activate po ang atin pong mga response clusters na nakahanda, nakaantabay na magbigay po ng augmentasyon po sa atin pong mga local government units po. Opo. Habang nag-uusap po tayo ngayon, Sir Adrian, ay may mga inilikas na po, no, ng mga kababayan po natin, lalo na po siguro sa mga lugar na matinding baha ngayon? Yes, sir. May mga data na po tayo kung saan po may mga na-evacuate, may mga nag-preemptive evacuation na din po. Okay. Pwede pong pakishare po ninyo sa amin, sir? Yes, sir. Base po sa atin pong latest po na data and situational report, sir, may more than 5,000 na po tayong pamilya ang apektado po sa may probinsya po ng La Union and Pangasinan. And base din po sa atin pong latest na communication, may 19 families po ang nag-preemptive evacuation po sa may bandang Pangasinan. However, sir, ongoing po yung atin pong communication, consolidation po as to the updated po na mga reports pa po as of now, sir. Parang ang talagang ano rito, yung mga pagbaha, no, Sir Adrian, no? Kasi even before ito ho'y, ito raw nga ang kilos po ng bagyong ito ay silangan at posible pa naman ang landfall po nito sa Ilocos Sur at La Union. So yung monitoring pa talaga ho natin sa mga pagbaha, kumusta, sir? Ayun, sir, base po sa atin pong latest pa din po na situational report, may 26 areas pa din po tayo sa may bandang Pangasinan and La Union yung flooded pa po as of now, sir. 26 areas, Pangasinan po at? La Union, sir. La Union. Alright. Yes, sir. Pero ang linya ng komunikasyon tsaka kuryente sa mga lugar pong ito yung mga coastal areas, ano, sir? Yes, sir. Bale, sa komunikasyon and sa kuryente po or power interruption po, as of now po, may mga areas po tayo na nawalan ng kuryente kahapon sa may dito po sa may La Union. As per communication po ay wala pa naman pong naitatala na mga nawalan po ng komunikasyon. Alright, sige po. At siguro ay samantalahin natin, baka may mga nakikinig po sa atin ngayon, lalo na nga po sa Region 1 areas, Ilocos, Pangasinan. Baka po may paalala tayo, sir, please. Ayan, paalala po sa atin pong mga kababayan po, lalong-lalo na po dito po sa may Ilocos region, na maging informed, manood po ng balita, ng news po, magbase po sa mga inilalabas na data po ng atin pong mga kasamahan sa Pag-asa, MGB, gana din po ng Civil Defense Ilocos Region para sa mga updated at reliable po na data. Bukod dito, sir, sa atin pong mga kababayan na kung mag-conduct po ng preemptive evacuation, ang atin pong mga local government units po, sila po sana ay sumunod at wag na pong mag-resist para din po kasi ito sa kanilang kaligtasan, sir. Ay, nako. And yun po, mag-ingat po tayong lahat, sir. Kasi yan ang mga iniiwasan talaga natin, sir, casualty. Habang nag-uusap naman tayo, wala so far reported sa inyo ng casualty o mga na-injured, ano po? Wala pa. Tama, sir, wala pa pong mga casualties po and sana po ay wala tayong maitala na any form of casualty, sir. At teka, maihabol ko lang pala, yung sitwasyon po ng mga dam natin, meron ba kayong monitoring din dyan pag ganyan? Kasi critical ngayon yung, pag-harness ng ulan sa mga panahong ito. Kasi kung meron man tayong makikitang pakinabang talaga ho rito pag ganitong bagyuhan, yung ulan Yung pag-harness po natin sa ulan.
Ayun sir, sa dam po specifically, yung San Roque Dam po dito po sa may Ilocos Region ay hindi pa naman po nasa above critical level. Dagdag ko na din sir, minomonitor din kasi natin ang mga river systems Oo. natin po dito sa buong Region 1. Wala pa naman pong umapaw, although may mga binabantayan tayo na nasa critical level po. San Roque Dam ang pinag-uusapan natin doon sa kanyong isa, no? O wala pa sa critical? Yes sir, tama po. Opo. Wala pa tayong way, no? Para yung buhos na ulan mai-divert sa dam, no? Wala pa. Wala pa sir, wala po. Anyway, sige sir. Naku, maraming salamat po sa inyong information at sa mga susunod pong programa natin ay sigurado kung kayo ay aming kukulitin pa uli para Yes. po sa guidance po ng ating mga kababayan. Sir Adrian, maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat din po sir. Thank you po. Si Ginoong Adrian Pagsulingan, siya po ay PIO, Office of Civil Defense, dyan po sa Rehiyon 1. Straight to the point. Straight